Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda po ninyo kachismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol po kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman guys dito kay Kim and Pao and syempre sa inatitude ditong si Pao na para bang yung asta po niya ay nagseselos. Hoy, grabehan yun. At kanino naman? Bakit naman nagsiselos? Grabe yun. So, mamaya pag-uusapin natin yan at alamin na no. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-i-updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And ngayon nga pong gabing ito, nais ko pong unahin natin na pag-usapan ang tungkol dito sa komento ni Madam Carmelita Rosales. Lasengga na daw po si Kimi. Grabehan naman yon. Sabi nga ni Madam Helenita Catalasan, lasengga naman, grabe. Oo nga, grabe naman makalasengga, Ma'am Carmelita. Grabe yung pagiging lasengga naman. Ibang level po pag lasengga ha. Umaga, tanghali, hapon, wala na pong ibang alam kundi po ang tumungga ng alak. Yun po yung lasengga. Pero kung occasionally lang, tapos meron pa pong pagpigil sa sarili, hindi po yun lasinggera or lasengga. Sana alamin po natin yon. Sabi dito ni Madam Carmelita Rosales, naging lasengga ka na. Si Pao hindi na umiinom, mahiya ka kay Paolo. So, hindi ko alam kung concerned ba to kay Kim Chiu or basher ni Kim. Madam Carmelita, gusto kong unawain kayo kung mahal nyo si Kim Chiu. Ayaw nyong siya mapariwara, kaya sinasabi nyong mahiya naman dahil si Paolo ay hindi rin eh. Basta ang gulo. Gusto ko unawain pero hindi talaga kaya. Gusto kong unawain yung concern nyo para hindi talaga kaya eh. Lumalabas kasi na basher po kayo. So, hinay-hinay lang po tayo. Kung concern po tayo kay Kimi, sabihin po natin ang maayos sa kanya. Kim, sana sa susunod, bawas-bawas na rin pag-iinom. Yung mga ganun man lang sana. Pero, directly sasabihin mong laseng ka na. Hoy, grabe. Dahil nyo pang pinapalamon si Kim Chiu. Naloka nga po ako agad-agad dito sa comment na yan na grabe makalasengga naman agad kay Kimi. Si Kimchi naman po ay tuwing may occasion lang umiinom. Baka nga po wala pang 10 beses siya uminom sa isang taon. Baka nga mga 5 beses lang. Ganun ba yung lasengga? So, magkaiba naman po talaga yon. Tapos si Kimi may control pa. Di ba narinig niyo naman kay Vice, ang aga umuwi ni Kimi. Umuwi agad, umalis po agad. Meaning talaga may control po siya sa kanyang sarili kahit may party pa. So, yun. Tsaka nandiyan naman si Pao, di ba? Sabi niyo nga, hindi naman siya pababayaan ni Pao. And si Kimi marunong yan makiramdam, of course. Hi guys! Wag na po natin masyadong kontrolin ang buhay ni Kim Chiu. Alam ko mahal po natin. Pero tiwala lang po, minahal natin si Kim Chiu dahil napaka-decente niya. Tapos tayo rin na magsasalita ng hindi maganda sa kanya. Wag ganon. Kasabay namin ni Best dito sa gym kanina. Ano? Kasi sabi niya love takes time, Paolo Avellino. Samantala, dito naman po tayo sa sinabi ni Darren. Grabehan si Bestie, may pa-name drop at buong buo, Paolo Avellino. Grabehan ngayon. Loves take time, sabi ni Kim Chiu ata. So, ayun, nakasabay daw po nila mag-gym. So, tatlo silang magkasabay. Ngayon, kung atin pong aanuhin is pinagtutulungan nila ngayon si Kim Chiu. Grabe naman sa pinagtutulungan. Ano kayang meron? Talagang ginigisa nila sa ayuda tayo. Ginigisa nila sa pangbubuking si Kimi and just si Vice, ngayon si Darren, di ba, bongga. Anyway, yun nga,
kung aanihin po natin ay inuulit lang po nila si Kim Chu. Pero alam nyo ba, may nabasa ako na parang ano ito, parang paano ni Darren kay Paulo. Parang sorry, hindi ko alam kung ano nga yun, anong term doon? Palubag loob? Ay nako, hindi ko mabanggit nasa dulo na ng dila ko. Anyway, kasi nagsiselos daw po itong si Pao. Merong pong nakasagap ng signal na si Pao ay nagseselos. Pero hindi naman sinabi talaga direkta kay Darren. Pero alam nyo ba guys, ang guest po ng mga fans is si Darren. Kaya daw marahil may paganyan si Darren ngayon. So, paano nga kaya nasabi na nagsiselos si Pao? Again, hindi po sinasabing kay Darren. Guess lang po ito ha. Hula lang ba ng mga fans ng ilan po nating kakimpaw na kay Darren? And another again, hindi rin sure kung talaga nagsiselos si Pao. May nasagap lang po nila yung signal na parang ganun nga sa kilos ni Pao, parang nakakapanibago daw. So yun, ano lang din, kutob. Sabi nga dito, naku, nagsiselos si Paulo. Baka selos kay Bestie. Super closeness kasi ni Darren at Kimi. And eto nga po yung pinagbasehan po nung kutob guys, yung video sa gym. So, ayan, makikita nga po dito na parang bigla na lang po binagsak ni Pau yung phone. Sabi nga, baka mabasag yan, Pau. Parang may galit. Parang may galit daw, ganun. Parang may inis. Pati yung hawak niya, ano ba yung panyo or tubig. And hindi man lang din daw lumingon kay Kimi. Parang inis. May kausap ata kasi dito si Kimi. Ayun, yun yung kutob nila. Baka kaya ganun, magkausap si Bestie at saka si Kim. Pero based lang po yan sa gesture ha, do sa kilos ni Pau. Hindi naman talaga natin alam at hindi naman natin nababasa yung nasa utak ni Paulo kung nagsiselos ba talaga siya. Or sadyang pagod na lang si Paulo guys. Pagod na siya kaya ano na yung cellphone, ginanon niya at saka yung isa pa niyang hawak. Parang pahagis. Sabi dito guys, si Darin kasi lagi nakabuntot kay Kimi. Buti na lang hindi buti na lang hindi sumama pala sa pagja-jogging. Kaya ingat ka Darren, baka ma-victor ka. Grabe naman yun. Eto pa, si Bestie Darren pala kausap ni Kim. Ay ano ba? Ay ano ba yan? Cool ka lang, Paulo. Ito pa, sabi pa dito. Pero yung pagkamot niya, padabog. Ano yung pato yung pagkamot niya padabog? Sabi pa dito, nandyan kasi si Bestie Darren. Huwag na mag-jelly sa Pau. Sayang yung phone. Ayan, baka daw kasi masira yung phone. So yun, napadabog daw kasi yung kilos nitong si Pau. Parang napaka-unusual sa inyo naman pong paningin yan na ganyan si Pau. Anyway, sabi pa dito, nagdabog si Boss Jelly Ace. Cute naman ang Pau Pau. Uy, grabehan nga yun. So, hindi pa sure yan guys ha. Kutob lang po natin yan nagsiselo si Pao. Pero mag-bestie naman po si Kim at saka si Darren. So wala naman po sigurong issue. Baka naman po pagod lang talaga itong si Papi. Kaya ayun, napadabog na lang po or napahagis na. Parang pahagis na nga lang yung po niya sa phone at sa isa pa po niyang hawak. Tsaka si Kimi, napakatinong babae. So, niyan, secure yan, si Paulo, na hindi si Kimi, maano sa mga lalaki. Samantala, yung iba naman, grabe naman po sa pagbasa sa mukha ni Kimi. Parang naiinis daw kay Darren sa pagbubuki na ginawa niya sa kanilang dalawa ni Pao. Pag ganun yung pagkakabasa nila, huy, parang ang basa ko naman dito, nagpipigil ng tawa si Kim Chiu kaya ganyan. Kasi uulitin na naman po siya ng nasa paligid niya. Yun naman yung basa ko. Ewan ko bakit may mga malilasyoso at nagagawa ng issue dyan. Pero yun guys,
Bahala kayo dyan. Basta ako, happy ako sa mga updates na nakikita ko at nababalitaan ko tungkol sa Kim Pao. Lalo na kapag magkasama silang dalawa. Ayan nga, at may sumisilip na Paolo. Hoy, grabihan. Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat sa pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.